Hello guys, magandang hapon. Magandang hapon mga classmate. Magandang hapon mga ka-anxiety. Ngayong hapong ito, mag-share lang ako ng kung saan ba nag-umpisa, saan ba nagmula, paano nag-umpisa ang aking anxiety disorder. So panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Samahan nyo ako guys, tara. Utang yung nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaman. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi na nagbago. Nakayanan ko to dahil nandiyan ka. Ganyan na ako nung una, takot ako magpa-check up. Kasi ayokong malaman kung ano yung nangyayari sa akin. Pero yun pala yung magiging susi, no? Habang tumatagal, lalo nyo marirealize yan. Tapos habang tumatagal kayo sa anxiety disorder, talagang mawawala yung takot nyo. Basta harapin nyo lang siya lagi, no? Huwag yun nandyan lang kayo sa shell nyo, sa bahay nyo. Walang mangyari kapag pinakikiramdaman mo lang yung sarili mo. Ma-overcome mo yan talaga sa pag-expose mo sa sarili mo sa labas, sa maraming tao. Kung maaari nga lang magtrabaho ka eh. Kasi dyan mo talaga ma-overcome yan eh. Kapag na-experience mo sa araw-araw yung mga pangit na pakiramdam, na-experience mo sa trabaho, dyan ka rin nalakas. Yan din yung yan din kumbaga parang ano yan eh, parang lesson. Yung na-experience mo araw-araw ng mga pangit na pakiramdam, parang lesson din yan eh, na matututo ka ano. Kapag naramdaman mo na siya ng mga makailang beses, no? Nasalubong mo siya ng mga makailang beses, unti-untihan ka naman manunumbalik sa dati. Pagparamdam man siya sa'yo, hindi ka na matatakot. Doon na siya unti-unti ang mawawala. Kapag na-experience nyo na siya, nasanay na kayo, no? Sa madaling sabi, nasanay kayo sa mga sintomas. Kaya mas maganda na i-experience natin yung mabibigat na sintomas. Mas maganda yan. Kasi dyan tayo nagiging malakas, no? Huwag mong gaya na sinabi ko, huwag mong gustuhin mo na na maramdaman siya. Gustuhin mo na maramdaman siya. Huwag mong iwasan, no? Huwag mong iwasan na maramdaman siya. Hayaan mo lang. Doon kasi yan, kapag hinayaan mo siya na maramdaman mo lang, doon siya unti-unti ang mawawala. Pero kapag hindi mo ginusto na maramdaman siya, lalo kanyang tatakutin. Ganyan ang anxiety disorder. So maraming salamat guys. Higit sa lahat pala, no? Kapag nakaramdam ka ng takot, kapag takot na yung nangingibabaw sa'yo, isipin mo lang lagi, no? Kasama mo ang mahal na Panginoon natin. Hindi ka niya pababayaan. Kung pinabayaan niya tayo, dati pa tsugi na tayo, no? Yun na lang lagi niyong iisipin, no? Lagi nakagabay ang ating mahal na Panginoon sa atin, no? Yung pananakot ng anxiety disorder, huwag mong sang-ayunan yan. Ang lagi mong isa-isip at isa-puso, may Panginoong Diyos na gumagabay sa iyo sa lahat ng oras. Yan lang, mapakita kayo ng tapang ng gababaw kapag di ka nagpa-check up. Sa umpisa talaga matatakot. Hello guys, magandang hapon. Magandang hapon mga classmate. Magandang hapon mga ka-anxiety. Ngayong hapong ito, mag-share lang ako ng kung saan ba nag-umpisa, saan ba nagmula, paano nag-umpisa ang aking anxiety disorder. So panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Samahan nyo ako guys, tara. May subscribers kasi ako na nag-request nasan daw nagsimula yung aking anxiety disorder. Kaya gumawa ko itong video na to. Actually, makikinig lang kayo kasi nagbibisikleta lang ako eh. Pagpasensyahan nyo na kung minsan napuputol yung ating usapan gawa ng, syempre, nagbibisikleta ako.
Yan, katulad ngayong hapong ito, traffic no. Bago ang lahat sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ko ng iba't ibang klaseng video. Isa na to tungkol sa anxiety disorder. Dati rin ako nagka-anxiety disorder. Grabe yung pinagdaanan ko yan. Kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder dahil minsan din akong pinadapa at pinaranas ng anxiety disorder na ito. Ito naman ay binabahagi ko sa inyo yung mga sarili kong karanasan tungkol dito, no. Gusto ko rin malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako espesyalista, lalo na hindi ako doktor. Sinishare ko lang ang aking mga experience anxiety disorder. Baka sakaling makapulot kayo ng konti knowledge, may apply nyo kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder. Okay, punta na tayo dun sa paano nag-umpisa yung aking anxiety disorder. Nagtatrabaho kasi ako na malayo yung sarili kong pamilya, no? Malayo sa mga anak ko, malayo sa asawa ko. Nasa sila, probinsya, no? So isa na rin yun sa parang naipon na mga stress sa akin, no? Stress na mga lungkot, no? Sa mga nagtatanong kung saan nag-umpisa yung anxiety disorder ko, nag-umpisa ito sa stress sa mga problema, no? Stress sa mga problema, maraming iniisip na problema. Diyan nag-umpisa. Mga pag-aalala, ayan. Diyan nag-umpisa yung aking anxiety disorder. Kaya totoo yung sinasabi nila, no? Nung nagkaroon ako ng anxiety disorder at naka-recover ako sa anxiety disorder, doon ko na-realize na totoo pala yung sabi ng iba na sabi pa nga sa kanta, tawanan mo ang iyong problema. Totoo pala yun. Tapos kapag may problema, katawanan mo lang. Kumbaga, libangin mo lang yung sarili mo. Kasi walang taong exempted pagdating sa problema. Walang taong exempted pagdating sa mga problema. So pag wala kang problema, ibig sabihin patay ka na nun. Kaya doon nagsimula yung aking anxiety disorder. Dami kong iniisip na problema, no. One night, panggabi ako nun, naka-duty ako. Sa kakaisip ko ng problema, no. Talagang stress na ako. Kasi dami kong problema nun. Nabaon ako sa utang nun, yung time na yun. Tapos 2 AM nakaramdam na lang ako ng bigat sa aking dibdib, no. Kumabog ng gusto yung dibdib ko, nagpalpitit ako. Na first time ko naranasan, no. Tapos pangit na ng pakiramdam ko nun. Hanggat sa tumaas na yung BP ko nun, mga time na yun, hindi ko na mapigilan yung kabog ng dibdib ko. Nandun na nakapokus yung mind ko sa nararamdaman ko. Nandun na iniisip ko na hinaatakin ako ng high blood. Iniisip ko na baka may stroke ako. Ano pa yun, hindi pa ako nagpa-panic attack nun. Nagpa-panic pa lang talaga ako yung time na yun. Hanggat sa parang na ako, gulong-gulo na yung isipan ko, takot na ako, takot na yung nagingibabaw sa akin yun. Doon ako nag-decide na magpasama sa janitor na samahan niya ako sa clinic, no. Pagdating dun sa clinic, tawag nito, binipi ako dun. Hindi naman gaanong mataas, pero tumaas ng konti kasi syempre, ninervyos ka. Yung dugo ko tumaas. Tapos binigyan ako ng pampakalma nun that time.
ng duty doctor. May duty doctor nun. Actually, itong ano ko na to, itong video ko na ito, na about kung saan nagsimula yung aking anxiety disorder, ay naibahagi ko na sa aking mga nakaraang video. Pagpasensyahan nyo na kung medyo hinihingal, no? Siyempre, nagbibisikleta tayo at the same time nagsasalita ako, so nauubusan ako ng hangin, tapos puros paangat pa, puro pahon pa yung binibisikleta ko. Kung makikita nyo, bawal ko kasi pakita yung mga plate number ng mga sasakyan, kaya hindi ko hinaharap yung camera sa harap. Medyo traffic din kasi ang bibilis ng mga sasakyan. So doon na tayo, no? Binigyan ako ng pampakalma nun. Pakiramdam ko nun, mabigat yung dibdib ko, tapos nagpapalpitit ako, tapos pangit ng pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, mabigat yung ulo ko, tapos para may pressure sa ulo ko. Yung time na yun, unang-una ko naranasan na umatake yung anxiety attack. Una kong beses na naranasan yun. Grabe, takot yung nangingiba ko. Nung narisatahan na ako ng pampakalma, dun na medyo gumaan. Dun na medyo gumaan yung ano ko, yung pakiramdam ko. 2:30 sinugod ako sa clinic. 2:30 AM. Tapos pinapatulog ako ng ng nurse tsaka doktor. Nabigyan na ako, napainom na ako ng gamot, no, pampakalma. Pero pinapatulog nila ako. Sabi ko, Dok, sige po. Tapos hindi naman ako makatulog gawa ng bigat ng ulo ko, no. Pero naibsan kahit pa paano yung bigat ng ulo, naibsan nun that time. Kasi medyo kalmado na ako kasi andun na may kasama na akong doktor, tapos may nurse na ako nakasama that time. Tapos pinababa nila ako, naging normal yung situation ko nun nung 5 AM. Kasi oras-oras pala nun, binibipi ako ng nurse, oras-oras binibipi na ako. And then pinakawalan na nila ako ng 5 AM in the morning. Tumuloy duty pa rin ako. Medyo may bigat lang sa ulo ko nun yung kinaumagahan. Tapos parang stress na yung mga dito sa noo, parang may ang feeling ko nun, parang may mga ugat na stress na yung mga ugat ko dito. Naramdam ko niyan. Parang na-stress sila ng gusto. Tapos nun, nag-decide na ako na parang gusto ko na talaga makapiling yung pamilya ko. Sabi ko, mag-leave muna ako. Dumuti pa ako na isang araw nun eh. Tapos naramdaman ko hindi na talaga kaya. Takot na yung nangingibabaw, hindi ko alam yung nangyayari sa akin. Takot na ako mag-CR, no? Stay in ako nun sa work eh. Takot na ako mag-CR. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Takot na ako bumiyahe. Kasi parang feel ko nun, konting galaw ko lang, konting alog ko lang sa ulo ko, ay makakaramdam ako ng hilo, tas bigat sa ulo. Yan, kasi nakakaramdam ako ng hilo nun, may kasamang palpitation. Yung time na yun, takot na ako, takot na talaga yung nangingibabaw. Kapag ginusto mo, kapag ayaw mo maramdaman yung pakiramdam na yun, lalong titindi, lalo mong mararamdaman kapag ayaw mong ma-experience yung mga pangit na pakiramdam na yun. Pero kapag ginusto mo namang maramdaman yun, kumbaga sa araw-araw gusto mong maramdaman yun, gusto mong ma-experience yun, doon naman siya nawawala. Ang kulit, ganito talaga yung anxiety disorder, no?
Kaya mas maganda talaga yung ginugusto mo siya na maramdaman talaga. Kung maaari, ang gawin mo na nga lang, huwag ka na umalis, parang hamunin mo siya. Sige, dito ka na lang, parang ganun. Kasi doon siya bumibitaw. Kapag dumating ka sa point na ganun, doon siya nawawala. Doon siya nawawala guys kapag dumating ka sa point na ganun. No? So, marirealize yan kapag tumagal kayo sa anxiety disorder nyo. Pero kapag ayaw mo siyang ma-experience, no? ayaw mo siyang maramdaman, parang tinataga mo na sa sarili mo na ayoko na maramdaman yun. Takot ako. Magpaparamdam at magpaparamdam siya. Takutin ka niya sa lahat ng oras yan. Pero kapag ang mindset mo ay sige, kumbaga hinahamon mo siya. Sige, dito ka lang, huwag kang umalis. Parang ganun. Doon naman siya unti-unti ang alis. Makulit ang anxiety disorder talaga. Mahilig manakot na. Hanggat sa nag-lead na ako, lumala yung aking anxiety disorder. Mga first mga first 2 weeks na ng anxiety disorder ko, doon ako nag-decide na magpa-check up. Nagpa-check up ako. Sakto yung pagpapa-check up namin na yun. Naisugod ako nun sa ER, emergency room. Gawa ng nagpanic attack ako. Hindi ko alam yung nangyayari sa akin. Tumindi yung takot ko eh. Kumbaga lumawak yung takot ko. Yung time na yun hanggat sa na dumating na sa point na nagpanic attack ako, sinugod ako sa ospital. That time di ko alam yung nangyayari sa akin. Naninigas yung katawan ko. Nahihirapan akong huminga. Naglock yung mga panga ko. As in yung feeling mo na nai-stroke ka. Ganun ang feeling. Tapos kala mo bibigyan ng puso mo kasi wala ka ng hangin na malanghap talaga. Ganun ang pakiramdam ng panic attack. Tapos ang dami mo na maiisip. Takot na ang mangingibabaw sa'yo. Takot ka na. Alam mo yung feeling na katapusan mo na. Ayun yung feeling ng panic attack. Yung feeling na katapusan mo na dito sa mundo. Ayun po. So, puputulin ko na ang video natin na ito, no? Sana ilahad ko na sa inyo kung saan nagsimula yung aking anxiety disorder. Tapos, saan na nga ba tayo? Medyo focus kasi ako sa pagbibisikleta. Kasi mahirap pag-bike na nabimento, no? Nung nalaman ko na, nung nagpa-check up na ako, nalaman ko na kung ano yung nangyari sa akin, no? Hindi pa doon natatapos yung aking hindi pa ako agad-agad gumaling yun. Naging susi lang yun yung pagpa-check up ko. Naging susi yun para ma-overcome ko yung anxiety disorder. Kaya sinasabi ko sa inyo na hanggat maaga, kung nakakaramdam kayo ng mga sintomas, ay magpa-check up kayo. Kasi isa sa first step at big step sa pag-overcome sa anxiety disorder ay kailangan malaman mo yung nangyayari sa'yo. Which is, kailangan natin kumonsulta sa mga espesyalista syempre. Kapag ganun. Huwag nyo na hintayin na lumala pa. Kasi kapag di ka nagpa-check up, patuloy na may question mark dyan sa isipan mo, patuloy na may pag-aagam-agam dyan sa isipan mo kung ano yung nangyayari sa'yo. May nakita akong 20 pesos 20 pesos coins. Kaya dinampot ko. Kapag di ka nagpa-check up, patuloy na may pag-aagam-agam dyan sa isipan mo. Patuloy kang matatakot. Patuloy na